If trip nyo talagang mag-direct flight to Busan, yes, merong available dito sa Mactan International Airport. Hello everyone, Doc Sami here and nasa airport na naman tayo kasi meron na naman tayong gala and it's a new travel series for this video guys. Yan. Kasi pupunta tayo ngayon ng South Korea. We are here at Mactan International Airport kasi dito tayo manggagaling. And yeah, napaka-convenient talaga dito and napakaganda ng airport nila. So, time check, it's 10:14 p.m. and yung flight namin is 2 a.m. Kaya naman, tara, let's go at mag-check-in na tayo. So, ito pala, guys, ang Mactan International Airport departure area. Yan. So, ang ganda talaga. Kami kanina sa domestic terminal kasi from Mindanao pa kami and then from Mindanao going here sa Cebu. So ngayon, let's go inside. Nice! Diba, Miss ba, 10 kilos ang hand carry? Yes, a lot. And we are here finally sa aming boarding gate. Yes, time check guys, it's 10:55 p.m. And chika ko lang sa inyo na, alam nyo ba na 10:40 kami nag-start pumila sa immigration. And then, with all the process from immigration officer to security screening, 15 minutes lang all in all and we are here finally sa aming boarding gate. So we are here sa aming boarding gate, gate number 20, ayan. And sobrang aga pa guys kasi yun na nga, 10:50 p.m. pa and our boarding time is 1:30 a.m. pa. So, ang haba pa ng oras namin dito tumambay sa aming boarding gate. All I can say, napakaganda talaga ng airport ng Mactan. Grabe ang ganda. Kanina sa immigration yung tinanong lang ay kung saan kami pupunta, kailan kami babalik, and then sino yung aking kasama. So, hinanap lang din yung aking passport and e-travel. Yung case naman sa husband ko guys, kasi medyo marami yung hinanap sa kanya. So, unang tanong sa kanya ay saan kami pupunta, hinanap yung return ticket, and then yung kanyang visa. Overall process naman guys, mabilis pa din. Like, as in, sobrang bilis talaga dito sa Mactan International Airport. Guys, if magta-travel kayo, mas may prepared pa din kayo. So, i-ready nyo itong mga basic requirements na possible hanapin ng immigration officer sa inyo. Share ko lang sa inyo guys, kasi last year, nagka-multiple entry visa na kami sa South Korea noong November. And kaya, happy talaga kami ngayon kasi smooth na lang yung aming process traveling again to South Korea. So, yes, for the third time around na pag-a-apply namin ng Korean visa, finally, multiple entry na tayo. Disclaimer guys, first time ko din mag-arrive doon, pero as much as possible, I want to show sa inyong lahat kung ano yung mga possible na ma-encounter nyo pagkalapag doon. Wala na pala kaming ni-ready for our arrival sa South Korea. Book and fly na lang with our visa. So, let's see kung ano pa ba yung hahanapin pagkalapag namin sa Busan or sa Gimhae International Airport. Yon, itutour ko kayo dito sa Mactan International Airport kasi deserve talaga niyang ipakita sa inyo kung gaano siya kaganda guys. Yan. So, dyan yung boarding 22A, 22B, 21 and 20. Yan yung boarding gate namin. On the side, yung duty free and also dyan kami nanggaling kanina for the immigration and security screening. Tapos ito nyo yung makikita nyo agad. Ayan. Mga bilihan ng mga anik-anik, pasalubong. Yan. Medyo tahimik ngayon yung airport since gabi na. Yes, hindi siya ganun ka-busy. Kaya, medyo tahimik na talaga. Yan, ang ganda talaga ng airport, guys. Grabe. Yan. Wala yung mga lounge na available dito sa Mactan International Airport.
So, yung alam ko lang dito is Plaza Premium Lounge. And eto yung mga affiliated niya na mga credit cards and also airlines. Pero talaga yung antok ko guys. Time check 1 a.m. and boarding na namin mga 1:30 a.m. Malapit-lapit na guys. 30 minutes na lang. By the way guys, share ko lang sa inyo kasi nag-book kami ng eSIM sa Klook and I paid around 768 pesos for unlimited data, good for 8 days na yan. So, ngayon, inactivate ko na. Like, advisable kasi na before your arrival sa country na pupunta nyo ay i-activate nyo na yung eSIM. So, yan yung ginawa ko today. Nag-activate na ako para paglapag namin doon sa Gimhae Airport ay meron na kaming internet connection. Antok na ako, guys. Ay, flights pa more. Actually, guys, ang mura lang ng ticket namin. Kaya nabook ko ito. Itong ganitong oras, 2 a.m. yung flight. Kaya ilalaban natin to. Boarding na naman guys. Time check. 1:30 na talaga. Let's go! I see you hide yourself underneath the mountain of makeup. Yes, the words that you made up won't make you any cooler than you are. But when you're with me and you're half asleep, and I can count each freckle and see all your beauty that you hide. This is usually how you're like. Then you said, don't you be afraid of when your life's gonna end. Be more worried it'll never begin. Sweetheart, how is life in Hollywood if all your dreams came true? And how come every time we talk you act like you're too cool? We are officially here in South Korea. Welcome to Busan. Wala kami sa may arrival 1, lumabas. And paglabas nyo, yan. Ganito lang siya kaliit. Ito yung arrival hall nila. Welcome to Busan! Ngayon guys, 14 degrees daw ngayon. Akala ko summer na. Yes. Pero paglabas naman kanina sa plane, ang lamig pala guys. Hey, International Airport welcomes you. Official na talaga. We are finally back here in South Korea. First time ko palang mag-arrive dito sa Gimhae Airport guys. And yes, surprisingly good yung experience namin. Welcome to Busan! Na nga guys, hindi naman delayed yung flight namin. As in, like, sakto talaga yung lapag ng Jeju Air dito sa Gimhae Airport. And then, hindi ko na na-videoan yung lahat ng process kasi all I know, bawal talaga mag-video sa immigration and then sa baggage saka sa customs. So, hindi na ako nag-take ng video pero ikukwento ko sa inyo. So, yun na nga, pagkababa namin, sumakay kami ng shuttle bus at inihatid kami sa international arrival. And dumaan kami ng quarantine. And after ng quarantine, dumaan kami agad sa immigration, guys. Konti lang yung lalakarin nyo dito sa Gimhae Airport, guys. Ang bilis ng process. So, pumila pa din kami, pero mabilis din naman and hindi ganun karami yung tao. So, all in all process namin from pagdaan ng quarantine, immigration, and then pagkuha ng baggage namin and customs is around 20 minutes lamang. Then 20 minutes and we are finally here sa arrival hall nila. Ganyan kabilis. And if you're asking kanina kung ano lang yung kailangan nila, arrival card guys. Yes. So pwede kayong mag-fill out online kasi meron silang e-arrival card. Parang SG arrival card ganon or e-travel sa atin. So meron silang online arrival card or e-arrival card or pwede naman dito na kayo sa mismong airport mag-fill out.
So kahit sa Incheon Airport kayo or anywhere here in South Korea, basta international arrival, mag-fill out talaga kayo ng arrival card. Namang tinanong, yung immigration, like, tatak lang. Ayun. And duman kami sa baggage claim, as in like yung aming magahe guys, andun na. Ang bilis talaga. And then, duman kami sa customs. If meron kayong i-declare, so mag-declare kayo. Pero kami wala. Doon kami sa green light duman. And eto, nakalabas na kami sa arrival hall. So, time check, like, 8 pa lang. Kaka 8 a.m. pa lang, guys. And we have 8 hours layover here kasi yung flight na nabook ko for Jeju is around 4:50 p.m. pa. Mamayang hapon pa. So, I'm still deciding kung ano yung gagawin namin. Matutulog na lang ba kami sa mga seats? Or aalis ba kami sa airport? And to give you an idea also, second time na naman dito sa Busan. So, it's good to be back kasi last 2024, nakapag-spring kami dito sa Busan. May tour you around Gimhae Airport. Nandito na ako sa may gate 1. Ayan. Paglabas mo, andyan na yung sakayan ng taxi, ng bus. And meron namang mga kainan dito, guys. Ayan. So, meron pa nga ditong coffee shop. And see you. Yes, nice to see you. Convenience store. Nagpapahappy sa amin atong mga convenience stores, guys. Meron dito available. By the way, guys, sa internet connection, meron na kami internet connection. Like, paglapad pa lang ng plane, naka-activate na yung eSIM namin. Kaya, nasa plane pa lang kami, nakakapag-scroll na kami. So, that's the advantage of eSIM. Kaya, pag eSIM na kayo, guys. And you can book this one sa Klook. It's napaka-affordable lang. 760 or 780 pesos. Ilalagay ko na lang yung rate dito. And yes, use my Klook code, DocSamiKlook, kasi good news, hanggang next year nyo pa siya magagamit and 3 times. So, balik na sa paggamit ng aking Klook code. If nagamit nyo na siya last travel nyo, pwede nyo na naman siyang gamitin for this year until 3 times, guys. Gusto ko talaga yung eSIM, guys. So, activated na. Meron na kami internet connection. And for our airport agenda, hindi mo na kami mag-withdraw ng pera. Kasi dito sa Korea, cash is king. Kahit hindi na kayo mag-withdraw. Pero, ano pa din, magtabi pa din kayo ng cash para just in case for the street food din. Arrival hall na. See. Ay, ang dami pang kainan dito. Ang busy ng departure area nila. AM, ang busy ng departure area nila. Like, ang haba ng pila. Ha? Kung gaano katahimik yung arrival, ganito ka-busy yung departure nila. Isip ko na tuloy, guys, pagpa-uwi namin. Kasi dito din yung exit namin. Busan to Cebu pa din. So, ang busy talaga. Ang busy. Ang busy ng departure area nila. Ibang side pa to, guys, kasi meron pa sa kabila. Dito ako sa taas. Dito na side, merong Edia Coffee. Masarap yung mga kape nila dyan, guys. And sikat siya na coffee shop chain dito sa South Korea. Like, ang dami na lang branch. And then, si Wonsok. Yun, Wonsok. Yung ano nila. Hala, may rest. Let's see. Kita ako sa taas, guys. Etong rest. So, pwede kayong parang lounge. Pwede kayong magstay dito. And then, may mga charging port, upuan. Lounge talaga siya, guys. Free lang siya. Eto, malapit lang siya sa Edia Coffee. And dito, guys, sinalubong ako ni Wonsok. Ang guwapo. Yan. Naman na area is luggage storage. If bet niyo mag-iwan ng luggage. Kasi kung gusto niyo pumunta ng city, accessible siya ng train, merong luggage storage dito. Check ko later kung merong coin locker sila. Kasi, yung medium nila, 8,000 won. Meron sila lang Korean dining and ayun, Lotteria. Masarap yung Lotteria, guys. Burger, sarap ng burger nila. Marami pa dun. Yun, ang dami. And ganito ako busy. So, nandito na ako sa my arrival hall, international. So, dun pala yung domestic, guys. Ayan. Tahan ko muna yung husband ko. So, nandito tayo sa international arrival. Sa taas, departure, international. So, since tayo, magdo-domestic tayo. So, we need to go out sa building. Tapos, lipat tayo ng domestic airport nila. Yun.
Ang lamig, guys. Ang lamig. Akala ko talaga, ano na. Summer. June. First week. Ay, May 31 pa pala ngayon. So, medyo malamig pa talaga. 15 degrees. Baguio feels. Jeju kami. Yung dala namin, ano pang summer, guys? Dress. Good luck talaga, guys. Kasi feeling ko mas malamig doon kasi isla, tas malapit sa dagat, ganun. So, good luck. Lalakad na namin from Gimhae International Arrival going to domestic. Ayan lang naman siya, guys. So, sobrang lapit lang. Ayan. So, let's see kung ano din yung meron doon. As in, like, this vlog talaga, guys, is all about Gimhae Airport. Time check, 8:23. Yan, guys, oh, arrival hall nila, domestic. Dito, mas tahimik. Tugnaw, no? La. Ito, guys, mas kalmado na yung airport. Ito yung domestic nila. Yes. And alam nyo, dito sa Korea, guys, sobrang bilis lang ng process talaga. So, pwede ka nang pumunta dito sa airport like 2 hours. Kasi yung 1 hour nga, sakto talaga. So, pero, sanay tayong mas maga sa airport, kaya ayan. So, marami ding mga coffee shop. Merong Edia, si Byunso, Auntie Anne's. Yan. Yan. Ito yung domestic nila. Kung pala dito, maraming BNK na ATM machines. And, hindi pa ako nagwi-withdraw. It's good to be back. Tingnan nyo. Pray. So, guys, hindi pa muna kami gumala kasi alam niyo, nantok talaga ako. Kailangan ko matulog ng mga 1 oras para makagala. As a tita traveler nyo, hindi na kayang gumala ng tulog. Grabe, wala talaga ako tulog sa 4 hours. Kaya kailangan kong matulog. So, let's just sleep for a while and let's see kung may energy na tayo. So, actually napaka-accessible ng Busan from here sa airport. Kasi may bus, merong train. So, nasa sa inyo kung ano yung gusto yung sakyan. And then, ang dami nang pwedeng magawa sa Busan. Kaso nga lang, di kaya ng powers nyo, guys. Itulog ko muna to. Yan ang tahimik na nila. Ang arrival hall. Grabe ang tahimik dito sa domestic area. Gana. Nakatulog ako ng 1 hour, guys. Yes. Thank you, Lord. Nakatulog ako ng 1 hour. Ba talaga yung may tulog, guys? Kahit 1 hour, pwede na yun para ma-recharge talaga. Kasi kanina, parang nahihilo na ako sa antok. So, kailangan magpahinga muna ng saglit. Kasi if hindi ako magpapahinga, hindi ako mag-e-enjoy, guys. Kahit maglalakad-lakad kami sa may Busan, hindi talaga kinakaya ng powers ko. So, ngayon, since we charge na ako, guys, let's continue to explore Gimhae International Airport here in domestic arrival. Kasi sabi, doon yung LRT. So, for example, if lalapag kayo dito, pwede kayong mag-bus. Meron silang airport bus dito, guys. Which is fan na fan ako ng airport bus. Pero sisilipin ko lang doon if meron nga bang coin locker sa LRT nila. Yan. Tapat lang siya, guys, ng arrival ng domestic. Woo! 10. Ayan. Let's see kung saan yung LRT. Nako galing, guys. So, yan yung airport bus. Airport limousine. Medyo mahal yan compared sa train. Pero, convenient siya talaga. Kasi, wala siyang gaanong stop. Ayan yung LRT nila, guys. LRT. Ayan, dito sa duhadaan. LRT.
Merong luggage storage doon sa loob ng airport. Ang mahal guys. 4 na luggage, 3 small and 1 medium. Yung mababayaran namin for 6 hours is 1,000 pesos. Mahal. So, check ko lang kung may other option. Kasi if meron, dito na lang kami mag-iiwan. Eto na yung entry. Yan, LRT. Wala talagang coin locker here. Meron sa dito money box, money exchanger, tsaka Shinhana ATM machines. Tapos eto. Oh, sayang. E-Mart. Fortunately, kung meron kayong mga luggage and meron kayong mahabang layover, doon talaga kayo sa luggage storage mag-iiwan. Medyo mahal siya. Lalagay ko na lang yung screen. Dito sa screen yung rate, guys. Para alam nyo din, just in case mag-iiwan din kayo ng mga luggage, ay yun. Alam nyo na kung magkano yung rate. Napaka-organize ng airport nila. Ayoko nang takbuhin yan. Hindi na ako makakaabot yan. But yes, napaka-organized talaga ng airport nila. Domestic airport. Tapos doon naman yung international. So guys, after all, napag-decide namin na hindi na kami aalis ng airport since time check 11 a.m. na. So, if pupunta kami ng center, like 1 hour na travel din yun. So, 11 a.m. na guys. Malapit na kami mag-check-in. Mga 2 p.m. mag-check-in na. So, sayang yung oras. Kaya dito na lang kami sa airport. Tatambay muna. Anyway, pagbalik naman namin sa Cebu, ano naman guys, dito pa din yung aming area kung saan kami babalik ng Pilipinas. So, may time pa kami to explore this place pa. Don't worry kasi may papakita ko sa inyo. And if you like to know about my Busan itinerary, meron ako nagawa ng vlog. Lalagay ko na lang yung link sa baba para if in case naghahanap kayo ng itinerary, alam niyo na guys. Yes. We'll just chill here sa arrival since napakatahimik ng arrival hall nila. Makakapag-relax pa din kayo. Ang kanina nga nakatulog ako. So, dito na lang muna kami habang hinantay na mag-open na yung aming check-in counter. That's it. Okay, may gimbap pa. Kaya parang hindi ko pa makakain ngayon. Ito na lang muna. Dalawa siya, 3,500 won. Ito naman, 3,300 won. And time check! 1:50 p.m. na. So, pupunta na tayo sa departure area, guys. Kasi mag-check-in na tayo. Let's go! Guys, for this vlog, guys, it's all about traveling to Jeju from here, Busan, para may guide din kayo pagdating nyo sa Jeju. Hello, Jeju! Imanin na sinasabi ko sa inyo.